i-share ko lang sa inyo yung experience ko sa US Embassy Manila nung May 25, 2023 at 6:30 ng umaga. Nag-share lang po ako sa based on my experience. Walang agency, walang lawyer, walang RFA, at saka walang 221G. Nung pumunta na ako sa US Embassy Manila, marami nang nakapila doon. Pipila na ang mga 6:30. Halo-halo, may tourist visa, may K1 visa, halo-halo na, basta 6:30 yung appointment. At pumila na kami ng 6:30 na. I-prepare nyo ang DIS 160 nyo at saka yung passport nyo kasi hingiin yun doon sa labas. Itataka nila yun ng sticker sa likod ng passport nyo, lalagyan ng pangalan nyo, tsaka kategory, kung anong kategory kayo, kung K1 ba or tourist visa. Doon sa Filipino Consul, hingiin sa inyo yung mga document. I-prepare niyo na yon kung anong mga mga original documents. Ilalagay ko na lang dito kung ano yung mga documents na hiningi sa akin ng Filipino Consul. O nga pala guys, yung 2x2 picture kailangan bago, tsaka hindi yung nakikita yung ngipin kasi hindi yun nila tatanggapin kasi nga ano yun sa visa nyo, lalagay yun sa visa nyo yung picture nyo. Kaya di pwedeng maliit ang tinga sa kabila, dito malaki kasi hindi yan tatanggapin. Kaya guys, ayusin nyo yung mga 2x2 picture nyo kasi karamihan nagka-problema. Buti na lang sa akin na tinanggap, yung iba talaga hindi. Kaya yun, pinaulit. At tinanong sa akin ng Filipino Consul na what is your full name, when is your birthday, who is your petitioner, how did you meet, how long have you known each other, and what country you visit. And then sinabi niya na pumunta ka sa window 51, i-scan yung picture ng 2x2. At pumunta na ako ng window 51 at ini-scan na yung picture ko. Dalawang picture yung naibigay ko, yung nakaputi ako at saka naka-brown. Tapos sinabi ng babae doon na ba't dalawa yung picture na binigay ko, para sure, kaya dalawa binigay ko. Kaya yun, ang tinanggap lang yung naka-brown ako ng damit. Pagkatapos sa pag-i-scan ng 2x2 picture ko, sinabi niya na punta ako sa window 52. Mabait siya na Filipino Consul, sobrang bait na, napaka-approachable niya, sobra. Doon sa window 52, ini-scan na yung kamay ko. Noong una, 4, ito 4, tsaka ito. Pagkatapos ng i-scan yung kamay ko, sinabi niya na upo ka doon at tatawagin ka ng American Consul. Tapos maghihintay ka lang naman ng kaunti. Alam niyo ba, while naghihintay kayo doon sa upuan, may maririnig kayo doon na sa window na ni-interview. Marinig mo talaga yung mga boses. Tsaka makikita mo may madi-deny, may na-approve, may mabilis lang nag-interview, may matagal. Yung ganon, tapos ikaw na naghihintay, kakabahan ka kasi maraming nadi-deny. Totoo pala yun sa video, yun sa mga sinishare din nila na totoo palang kakabahan ka. Tinatawag na ako sa window 59. Babae, American Consul, sobrang bait. Saka, ayun. Alam niyo ba, nang tinawag na ako sa window 59, di ako nag-expect na binigay niya kaagad yung pamphlet, yung English at Tagalog na pamphlet dun sa window. Sinabi niya na kunin mo yung pamphlet, basahin mo ang nasa loob ng pamphlet, yung English at saka Tagalog. Tapos nagtaka ako kasi hindi pa niya ako ni-interview, binigyan niya kaagad ako ng pamphlet. So nawala yung kaba ko. Tapos inisip ko, pasado na siguro ako kasi binigay niyo yung pamphlet. Kung ako kaagad yung pamphlet, siyempre baka magbago ang isip, di ba? Kaya yun, nagsimula na siya magtanong sa akin kung ano yung full name ko, yung birthday ko,
tsaka pangalan ng petitioner ko, and then what he do for a living, yung petitioner ko. When did you meet? And then how long have you known each other? And when you last time you met? Then what his address? Is he support you? Tinanong niya kung ganun, kung sinusuportahan ba ako ng fiancé ko. And then, did you work abroad? Sinabi ko na hindi ako nag-work sa abroad. Nung tinanong niya ako kung sinusuportahan ako ng fiancé ko, sinabi ko, oo. So, nanghingi sa akin ng proof kung sinusuportahan ba ako ng fiancé ko. Kaya binigay ko yung mga resibo na pinapadala niya. Buti na lang nadala ko. Tapos ayun, tinitingnan niya talaga isa-isa yung mga resibo. Medyo makapal talaga. Medyo makapal. Tapos isa niya yung mga resibo. Tapos alam niyo ba, kinakabahan ako kasi nga, yung kilay niya mga ganun. Tapos tinitingnan niya yung mga resibo. Tapos iniisip ko, ano kaya nakita niya sa resibo? Baka may makikita siyang hindi nagugustuhan. Tapos binigyan niya sa akin yung resibo, binalik niya. May tinitingnan siya doon sa computer. Busy sa computer niya, and then sinabi niya na i-deliver yung passport ko 1 to 2 weeks. Sinabi niya na approved, congratulations. Tapos na-shock ako kasi ang bilis lang niya mag-approve, mga 5 minutes lang, mga ganun. So hindi ako nag-expect na ganun lang pala kabilis. Mabilis lang pala siya mag-approve, guys. Ang bait niya na consul. Sa mga naghihintay pa, pray lang kayo guys at ma-approve din kayo katulad ko. Tapos ngayon, nandito na ako sa US, kasama ko na yung fiancé ko. Saka, pray lang always guys na magkasama din kayo ng fiancé niyo balang araw. And thank you for watching, and don't forget to like and subscribe guys. Thank you.